Yun oh. So, magandang hapon mga pare ko eh. Ayun, so nakakuha ko ng konting oras mga pare ko eh, kasi maraming nagre-request na gusto nila sumilip sa ating mga palabas na early bird. So, since ngayon meron akong kakonting oras kasi hapon ngayon, actually hapon alas 2 oras ng pahinga. So, naisipan kong mag-vlog na lang mga pare ko eh, para mapagbigyan yung ating mga kasama na sumilip o makita nila yung mga produce natin na early bird. So actually mga pare ko, dito ako sa Gradas mga pare ko, ayan. Ayan, pasensya na rin na medyo yung itsura ko medyo pawis o medyo talaga haggard kasi ako kasi yung mga pare ko ang may-ari na kumikilos talaga sa sarili kong manukan. Although may tao ako doon pero hindi ko naman inaasa lahat. Hindi ako katulad ng iba na nagbablog na hindi naman sila hands-on. Kumbaga hindi naman nila alam yung mga kaganapan sa mga manuka nila. Ako kasi mismo nagpapatuka, nagtutubig, naghuhugas ng patukaan. So kaya tawag dito, ganito yung itsura natin dahil ay mainit. Sobrang init, pakita ko sa inyo mga pare ko, ayan, papansin nyo. Napakainit yan mga pare ko. Kaya tara mga pare ko, subukan kong i-video para makita ninyo kung ano yung mga itsura ng ating pinapalabas na stags na more on tayo dito na Mount Banahaw, 7 bloodlines ni Mount Banahaw na meron tayo dito sa ating manukan. So tara mga pare ko, silipin natin mga pare ko. Yan mga pare ko, ito yung una kong ipapasilip sa inyo mga pare ko. Ito po ay isang John Bishop Kelso mga pare ko. Ito, banded to ng early bird, WPC. So ito running 7 months mga pare ko. Yan po ang ating John Bishop Kelso. Yan. Tingnan nyo mga pare ko, gaano yan sila kagaganda. Tapos, pakita naman natin yung kapatid niya. Isang hilera to mga pare ko na mga GBK. Ito naman, isa din tong GBK, kapatid niya nung nauna. Yan siya mga pare ko para mapagbigyan natin ating mga kaibigan na gustong sumilip sa ating mga palabas dito. Yan, John Bishop din to. Yan yung pupula ng mga mukha mga pare ko Yan, pasensya na kung medyo magalaw kasi ako lang kasi mag-isa mga pare ko wala naman akong cameraman. So ito din, John Bishop din to, magkapatid to sila. Mapapansin nyo, iisa lang yung figura o itsura ng ano nila, pati palong. Ang sukat naman nito mga pare ko medium high mga pare ko Yan, kung titimbangin to, more or less nasa mga 1.9. Yan siya mga pare ko Polygrow na yung balahibo, makinis kasi ito alagang-alaga namin to dito. Yan, pakita pa rin yung iba. Ayan, ito naman yung perfection round head natin mga pare ko Early bird din to mga pare ko yan. Para makita ng ating mga kaibigan, ng mga itsura sa ating alaga, kung gaano natin sila pinapahalagahan. Ito naman yung isa, yung butcher naman natin. Yan, ito naman yung butcher natin mga pare ko early bird din to, kasabayan lang to sila. Yan, white leg siya, straight comb. Ito yung mga yung iba nito ay para sa pahulugan system natin. Yan, medyo mainit pa talaga mga pare ko pero subukan natin ipakita sa inyo. Ito naman ay isang Larry Romero Gray. Ito yung off color ko dito mga pare ko Yan, 4 sila magkakapatid, hilera rin sila. Early bird din to mga pare ko Ang kikinis nila at mapupula. Ito naman mga pare ko ito naman yung super brown red natin, early bird din po ito. Yan, gaganda. Anak to ng mga galing kay Ramon mga pare ko mga F1 to. Gamit ko ang manok ni Ramon na ito na yung mga produce natin mga pare ko
ito naman mga parikoy, spangle to. Actually, gal to mga parikoy. Gal sa gal, naglabas siya ng spangle. 3 piraso silang magkakapatid. Actually, meron kasi akong isang gal talaga na naglalabas ng spangle. Yan, maganda rin to. Pang off color, pang stagan. Pansin nyo parikoy, yun. Kapatid yan sila, 3 piraso. Yan, pasensya na, medyo magalaw kasi naglalakad ako mga parikoy. Yan. Spangle din to. Ito naman, spangle din. Yan, ito mga parikoy, super brown red. Pare-parehas lang to sila mga parikoy kasi ito ay early bird. Yan, gagwapo nila. Yan, ito naman mga parikoy, pakita ko sa inyo, nakahilerang puti. Ito, butcher yan na may dugong Thompson na kaunti. Ginawa ko yan pang personal, pang WPC sa stagan. Yan, pakita ko sa inyo mga parikoy. Straight comb din mga parikoy kasi mahilig ako sa straight comb. Yan, ito po ay isang butcher over Thompson white. Yan, pakita ko sa inyo yung isa, yung nakahapo. Yan, ito naman yung isa mga parikoy. Ito yung mga off color ko dito. 7 sila. Ang nakakatuwa, 7 sila, puro lalaki. Walang babae lumabas sa breeding mga parikoy, puro lang sila lalaki. Kasi isang pirasong puti lang ginamit ko na babae, nilagyan ko ng butcher. Ito yung naging anak. Tapos ito naman, pakita ko sa inyo yung lemon. Ito yung lemon natin. Ang pupula nila mga parikoy kasi nasa arawan. Nakatambang lang talaga sila o nakatali lang. Kita nyo, humihingay pa nga kasi mainit. Ito namang isa, perfection din to. Ito naman mga parikoy, lemon ulito. Yan, pinakita natin kasi request to ng ating mga kaibigan na videohan daw natin ng para masilip. Yan, ito naman mga parikoy, isa tong perfection roundhead. Yan, ito naman mga parikoy, isa tong butcher mga parikoy. Yan, magkakaibaran lang yan sila, early bird. Yan, ito naman mga parikoy, tornado to. Medyo dark siya, may pagkasunog yung kulay niya. Ito, iiwan ko itong mga parikoy, gagamitin ko siyang material. Nasubukan ko siya, may mainam din, magaling. Yan, ito naman mga parikoy, isa tong tornado hatch. Yan, ito naman mga parikoy, tornado hatch ulito. May pagka dark din siya. Pero picom siya. Nag-iisa lang yung picom ko na tornado. Sa mga parikoy, magandang sukat, bulto yung katawan, heavy bone. Talagang pinili ko na rin kasi yung materialis na ginamit ko dito mga parikoy. Yan, ito naman yung tornado ko rin mga parikoy na white ear. Yan, meron akong tornado na white ear. To sila, 4 na magkakapatid na mga ganito yung itsura. Yan, ito naman mga parikoy, nasa may duhat to mga parikoy nakatali. Yan, ito naman ay isang gal mga parikoy.
Katulad ng sinabi ko kanina, meron akong kompleto ako sa manok ni Mount Banahaw, yung 7 bloodlines niya. So ayun, napakita ko sa inyo mga parikoy. Actually marami pa to mga parikoy. Mahirap isa-isahin. At least napasilip ko yung kaunting mga stags natin na naka-cord. So ayun, hope na magustuhan yung mga parikoy na itong mixing video na to. Tsaka subukan ko ring mag video doon sa mga pullets para makita ninyo. Punta ko doon sa ranging ng mga pullet. Ayun siya, nandun yung ranging ng pullet ko. Pupuntahan natin mga parikoy. Ayan mga parikoy, dito ako sa lagayan ko ng mga pullets ko mga parikoy. More or less nasa mga 100 plus to. For releasing ko na rin to sa pahulugan pero hindi naman lahat. So pakita ko sa inyo. Ayan sila. Mga straight breed to lahat mga parikoy kasi hindi po ako nagko-cross. Straight breed lang kasi pwede ko naman sila magamit as a straight breed. May Laro Romero, may Super Brown Red, Gal, Butcher, Tornado Hatch. So ito sila mga pare ko. Nangingitlog na nga to dito, may nag-ano na. Pakita ko sa inyo mga pare ko, yung silapitan na sa akin. Akala kasi nila nakakain na. Yan yung ano ko, yung ranging ko. What I mean yung cording ko, cording area. Kasi ito yung mga pullets natin. Ito mga parikoy, available to mga parikoy. Malapit ko na tong i-release. Especially sa pahulugan, uunahin lang sila. Tapos for releasing na to lahat. Mga itsura mga parikoy, ang gaganda. Yan, mga Tornado, Perfection Roundhead, ayan, Perfection yun, may Gal, Butcher, ayan, Perfection, ayan naman, may Butcher, may Inahin, may white leg siya, na straight comb. So yun mga parikoy, napakita ko sa inyo mga parikoy, sa mga nag-request, talagang pinagbigyan ko kayo kasi may konti akong oras, maya maya ay magpapakain na rin ako ng manok. So yun mga parikoy, sa mga nag-request pala, pinakita ko sa inyo, napakainit. Kaya kita nyo, pawis na pawis kagad. Umikot lang ng isang ikot. Tapos maya maya magpapakain na rin kasi yun nga, hindi naman kasi ako yung tipo ng may-ari mga parikoy na umaasa lang din sa tauhan. Kasi gusto ko kasi na nakikita ko talaga kung anong kalagayan ng ating mga alaga. Although tawag dito yung tao ko marunong din naman talaga siyang mag-alaga, pero iba pa rin yung may-ari mga parikoy na siya yung nakatuto kasi ito hindi naman to hobby ko lang, talagang ano ko na rin to, masasabi ko na hanap buhay o bread and butter ko na rin to. Yan yung anak ko, yan pinapaaral ko sa mga anak ko, galing din dito. So kaya hindi ako pwedeng magpa-easy dito mga parikoy kasi mahirap naman po na hindi natin sila tawag dito magabayan o makita yung mga sitwasyon ng ating mga alaga kasi mahirap magkasakit, so magastos, so kailangan din natin talaga silang pagbigyan ng pansin. Kaya ako mismo nagpapakain dito, inuulit ko, naghuhugas ng patukaan, nagtutubig. So yun mga parikoy, napakita ko sa inyo, ito po yung munti nating manukan, maliit lang to mga parikoy, pero see to it na talagang inaayos natin yung ating alaga mga parikoy. So ayan mga parikoy, yan. More or less nasa mga 140 lang tong tipi ko mga parikoy. Napapansin nyo, hindi siya dikit-dikit. Pwede ko naman siyang damihan. Gusto ko siyang iusog ng konti. Pero ako naman, ayaw ko ng ganun kasi masasanay sa giri-giri yung ating mga manok. Lalo na sa stags.
So ako, talagang isa-isa ko yan silang sinukatan na tamang distansya kasi ayaw ko yung sobrang crowded naman tignan kasi pangit. So ganyan lang siya. Talagang saktuhan lang. Tapos dito naman lagi kami nagwawalis ng ipot every 2 to 3 days. Winawalis. Tas dito naman sa likuran ko itong mga lagayan ko ng inahin, lagi yang winawalisan araw-araw kasi yung patuka ko dyan mga parikoy, kada isang bigayan umaga at hapon. So sa umaga nagpapatuka ako dyan more or less mga 9 to 10 kilos, sa hapon din so 9 to 10 kilos din. So imagine nasa mga 20 kilos yung kinain nila sa isang araw, so dyan din nila idudumi. Tas ako naman ay wala naman akong patukaan na katulad ng kawayan na papakain, sinasaboy ko lang dyan. Kaya ang bilin ko sa aking tao, lagi yang walisan araw-araw. So yun yung trabaho niya dyan, araw-araw niya na winawalisan para walang magiging problema. Pero kasama pa rin to sa program namin na merong probiotic, vitamins, purga at disinfection sa lugar. Ini-spray namin dyan. So yun lang mga pare ko, sana natuwa kayo kasi maya-maya magpapakain na rin ako ng aking mga manok dito. So yun mga pare ko, maraming salamat mga pare ko. Magandang hapon ulit sa ating lahat mga pare ko.